Yung mismong nagturo sa akin magbalsamo, yun din ang pinakakauna-unahan kong nabalsamo. Yung pinangbabalot ng patay yan, bakit? So, walang ilaw. Ba yun, parang form o nag-aalit. Dahil meron naman tayo excess pa. So, ito guys, Patay ang hahawakan natin. Kaya talagang lakas ng loob ang kailangan. master ay isa siyang aparato na pangkuha. Tapos siyempre, tahimik. Oo. Habang ginagawa ko yung patay, Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. So, itong nakikita yung aparato mga kamaster ay isa siyang aparato na pangkuha o sanction machine, o di ba bongga? In English pa dito inilalagay or dito naiipon sa part na to ang mga, alam niyo na kamaster, hindi kasi natin basta may kinalaman sa mga pag-iimbalsa mo. Diyan siya naiipon. What's up Masters? Welcome back po sa YouTube channel Masters by S talaga. Nandito ako sa isang sementeryo dito po sa Gapan. So ito po yung tinatawag na Gapan Memorial Cemetery. Tama ba? So ngayon isang mahalagang vlog na may kinalaman po sa patay ang ating topic at medyo sensitive. Kung bago ko lang sa channel natin, madalas po kasi pinapakita rito mga kabaong, mga pinabayaang buto or what. Pero sa ngayon, medyo mas level up. Oo. Dahil kasama natin ang isang license na embalsamador. Oo. Kumbaga sa pag pinasyo siya, license embalmer. Bakit may tumatawa? Ako lang dito mag-isa guys. Char. De, ito si Sir. Kasama natin si Sir Ferdinand Magalco. Oo, sa TikTok na meron na siyang 200,000 na YouTube subscribers. Ano ba 'yan? Na meron na siyang 200,000 na followers sa TikTok. Minsan nakasimangot yung patay, minsan nakangiti. Meron po talagang embalmer na alam yung ikaaayos at ikagaganda ng patay. At ilalagay natin dyan yung link sa comment kung paano nyo siya mapafollow mga kamaster, kasi first ever ko to na interview with the embalmer, yung mga kababalaghang kwento na nagaganap sa loob mismo ng morgue at yung mga nag-trending ng video sa TikTok na may mga napanood ako dun, umabot yata ng 10 million views or 8. 9.4 na siya ngayon. Kuya, totoo po bang may mga gumagalaw pa rin na patay habang iniimbalsa mo? Ang kadalasang, hindi naman lagi, pero nangyayari yon sa mga inatake, heart attack ang ikinamatay. Halimbawa, kapag nagsimula ng magbalsa mo, kukuhanan yun ng ugat ng artery, karaniwan sa braso. Halimbawa, yan, sa braso na yan. Kukuhanan yung artery dyan, papasukan ng gamot pataas papunta sa ulo, paangat, magsisirculate ngayon yung formalin. Habang kinakargahan mo siya ng formalin, makikita mo yung mga daliri naggaganyan, yung mga ganyan, legit na legit yan, nangyayari sa akin yan. Pero ang paliwanag doon, kumbaga sa hose ng tubig, kapag malakas ang impact ng tubig, siyempre papalo yung host, diba? Ganun lang yun. Yung ugat ng patay ang nakapagpagalaw dun sa mga daliri na yun. So ngayon kamaster, ang gagawin natin is konting interview lang, kasi hindi kasi pwedeng gawin daw dun sa kanilang mismong dahil wala pang permit. Actually sa tito niya raw, yung tito niya yung nagmamay-ari ng tawag dito? Funeral. Funeraria. O, ng funeraria na yun. So
Iseset lang namin yung camera and then para maayos yung interview. And kung bago ka lang sa channel na to, wag mong kalimutang mag-subscribe para po ma-update ka sa mga bagong video natin. I-click nyo po yung bell at i-select yung all para po talagang kahit yung mga lumang video natin dyan, mapapanood ninyo. So, here we go. So guys, kasama natin ngayon si Sir Ferdinand Magalpo. Ilang taon ka na pong license embalmer, sir? Almost 5 na. Almost 5 na. 5 na pala kasi January ako pumasok. Oo. So, Higit na. kailangan ba pagka embalmer ka, malakas talaga ang loob mo? Yes po. Talagang kasi patay ang hahawakan natin. Kaya talagang lakas ng loob ang kailangan. Okay. When it comes to yung mga kababalaghan, kasi napanood, actually mga kamaster, 200,000 na siya, followers na siya sa TikTok. At sa kanyang YouTube, ilalagay din po natin dyan, mga kamorg ang tawag niya, tama ba, di ba? Kamorgan. O mga, kala ko kamorg. Social. So, ngayon, sir, okay lang sa kanya kung nakapokus yung camera, no? Yung pinaka hindi mo makakalimutang experience tungkol sa pag-iimbalsam mo? Kasi katulad yan, ako marami kong tanong sa isip ko dahil pagdating kasi sa ganitong bagay, sensitive ang mga Pilipino, lalo na sa patay, di ba? Yes. So ngayon, yung hindi mo talaga makakalimutan na experience mo dyan sa yung kumbaga yung paranormal na nangyari sa'yo, yung may nagpakita na ba sa'yo? Wala siyang nagpakita. Ang pinaka na-experience ko lang last nito, dun sa naging pasyente ko na bata na 17 anyos. Oo, na Na merong kapatid na bata na baby. Tapos nagpakita sa kanya habang inaayos ko sa loob ng ataol, yung bata na dala-dala ng nanay is biglang nagsalita ng ate-ate. Nakakarga yung bata doon sa nanay. Oo. Tapos nakatalikod yung bata. Habang inaayos ko rito yung patay, nakita nung isang tauhan na ng punerya na ate-ate, para siya nagpapakarga. Kaya sabi nung tauhan na kasamahan ko, ate ka nagpapakarga kaya anak dito sa kapatid Oh my niya. gosh. Talagang first time din po nangyari sa akin yun na ako kasi hindi naman talaga naniniwala sa ganun. Pero nung nangyari yun, medyo kumbaga parang kakaibang experience yun. Kaya nung lilinisin na namin yung morgue, nagkakatakutan kami dalawa kasi nga dalawa na lang kami sa morgue ngayon, wala nang ibang tao. Oo. So mga kamaster, pansamantala, puntahan natin yung kanyang working place mga kamaster, ha. Trigger warning kung ikaw ay talagang sensitive sa mga ganito, medyo medyo creepy talaga yung ating story for today. Pupuntahan natin yung mismong morgue kung saan niya nakita yung bata or na nakatingin dun sa nakita niyang may kausap talaga yung bata. So makikita mo kasi sa reaction yun di ba? Oo. So dun yun ang hindi mo makakalimutan na first ever sa loob ng 5 years na experience. Ang isa ko pang na-experience yung habang nagbabalsam ako, yung may narinig akong umiyak. Oh my gosh. Whew. Hating gabi yun, na-share ko na rin sa account ko. Oo, sa TikTok, oo. Actually mga master, nandyan yung mga nag-trending yung video, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung iba. Lagyan natin ng courtesy. O tapos, Hating gabi yun, talagang siyempre, pagka hindi nagbabantay ang pamilya habang binabalsa mo, oo, kami lang talaga nung patay. Wala pa akong helper nun. oo. Kami lang dalawa nung patay sa morgue. Hating gabi pa nun. Tapos siyempre, tahimik. Oo. Habang ginagawa ko yung patay, nakarinig talaga ako ng Anong oras yun, sir? hating gabi, kung hindi mga alas 12 hanggang alauna, mga ganung oras. Pero nangyari yun nung unang taon pa lang ng pagbabalsa mo. Baguhan pa lang ako nun. Nangyari sa akin yun na umiyak. May narinig akong umiyak. Sa loob Anong ng boses morgue. ng babae, lalaki? Babae yung Oh narinig my ko. gosh, nakakapangilabot pala. Yung parang yung tumaganon, na nakakatakot na sa way ng pag-iyak. Ganun na na-experience. Parang nagdudusa, ganun. Oo, parang ganun. Teka. Parang naarinig ka sa movie na umiiyak, na nananakot na pag-iyak Oo. ng Teka, babae. cut muna natin. Teka. Kinikilabutan ako. Ang tataas yung balahibo ko.
Cut ko muna ka master, wait. Nawawala ako sa ano. So, balik tayo mga kamaster sa kwento kasi naglolo ko yung isa kong camera, hindi ko alam kung bakit at hindi ko din maayos yung kanyang pagkakalagyan. So, ngayon sir, ano yung bukod dun sa may umiyak dun sa loob ng morgue na parang babae na boses ng babae na parang nagdudusa, wala ka bang naisip na baka mamaya sign to na ano or what? Hindi ko naman iniisip niya kasi pagka natakot ako, kasi nung time na yon nagkakarga ako ng formalin sa patay. Pagka kasi nagkakarga ako ng formalin sa patay, hindi mo pwedeng itigil yun. Kaya tuloy-tuloy lang. Hindi ko na siya pinansin. Inignore mo na lang. Inignore ko na lang siya. So, kapag totoo ba pag nilalagyan ng formalin ng katawan ng isang tao, lahat ba gumagalaw? Hindi po. May mga pagkakataon kasi na lalo na yung na-share ko sa kwento ko sa account ko na yun. May pagkakataon na yung kamamatay lang gusto na rin ipagawa ng pamilya kasi nga alam nilang wala na talaga eh. May pagkakataon na kapag kakanargahan mo yung ng formalin yung patay, nagagalawan yung mga daliri. Okay. Yun yung isang na-experience ko. Kasama ko din yung helper ko na kaya Hindi ka nakita rin natakot nung time na yun? Nung una natakot kasi first time nangyari sa akin, napatras talaga ako. Hindi syempre patay na yun, bakit gagalaw ng ano? Paano pag binangungot naman, meron ba kayong araw na huwag siyang gagalawin? Or meron bang ano, na kumbaga, eto, hayaan muna natin to for 24 hours or what? Meron bang ganun pag bangungot ang kinamatay? Pagka po kasi bangungot, halos ang nangyayari, halos walang pinagkaiben sa mga inatake. Okay. Kapag ka ang isang patay, pinatagal pa ng 24 hours, doon na pumapasok yung tinatawag natin bangkak. Kumbaga sa isda, bilasana. Mas tumatagal na oras, mas mahirap balsamuhin. Kaya ang nangyayari sa patay is, mas marami nagiging tusok. Kaya pinapaliwanag namin hanggat maaari, kung talagang nakita naman na yung sign na talagang patay na ang isang tao, gawin na kasi para mas madali. Kumbaga, wala na magbarang ugat. Okay. So, oo. So, mga kamasara, based on experience po, disclaimer po, ito po ay walang anumang intensyon na masama. Ito po ay pinag-uusapan lang dahil base po sa mga request ng ating mga minamahal na masters dyan, na talagang solid ka-master natin na sabi nila, interview with the embalmer. So, ito na, mga kamaster, kasi mamaya, panoorin niyo pong buong video na to, pupuntahan talaga natin yung mismong lugar or mismong morgue kung saan niya narinig yung umiiyak na babae. Talagang kinikilabutan ako talaga kanina. Walang script, oo, kinikilabutan talaga ako. Kaya parang nawawala ako sa anong mag-interview kasi hindi naman ako professional eh. Alam niyo naman, kamaster. So, ito pa. Paano naman po yung mga frozen na let's say, nag-frozen sila, kunyari, nag-frozen siya for more than a week or as in frozen na siya kasi matigas na. Anong ginagawang procedure doon? Dinidefrost ba or? Ayan. Pagka kasi galing sa freezer, didadali na sa morgue. Matigas na matigas yung kung talagang matagal siya na i-freezer at maayos yung pagka-freezer sa pagka-preserve sa kanya sa freezer. Ang ginagawa namin doon is pinatitik-tik namin. Paano pinatitik-tik? Yung, I mean, ayun, parang dinidefrost. ilalagay nyo siya sa tubig? Hindi. Hinahayaan lang namin siya sa mismong embalming table, sa pinakamesa ng patay. Hinahayaan ng ilang oras doon para malusaw yung pagka-yelo niya. Ganun ang nangyayari. Okay. So hindi naman siya nangangamoy after? Ay, hindi. Pagka kasi na-i-freezer, talagang kumbaga sa karne ng kinakain. Ano yung mauuna, sir? Kailangan muna siyang tanggalan ng mga something na mga laman loob or dugo or bago siya frozen or kailangan parang namatay siya that time, kunyari aksidente or what, ipo-frozen na siya direkta. Kaya lang naman kasi na-ipi-freezer halimbawa, katulad ngayon, pandemic, hinihintay yung resulta ng swab or anything na test.
Kaya siya na-preserve. Pero kung halimbawa aksidente nga, kung hindi ala namang iniintay na kung ano man, diretso balsa mo. Pero ang procedure na ginagawa sa na-freezer, ayun nga, pinatitik-tik, kumbaga tinatanggal yung pagkayelo ng patay. Dahil sobrang tagal na, sabihin natin 3 araw na i-freezer, sobrang tagal na mula ng pagkamatay niya. Kaya doon pumapasok yung tinatawag natin backup. Sir, wala ka bang naaamoy ngayon? Ako hindi ko siya inaano na siya yung naaamoy ko ha, mga ka-master. May pagpasok namin dito sa isang musileo, walang skripto diretso. May naaamoy akong parang something na parang amoy ilang-ilang na amoy. Yeah, parang naamoy ko. O, di ba? Ayan ka-master, yan kasi dahil nga pinag-uusap, alam mo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasi mapapaliwanag natin eh. Katulad niya, may naaamoy po akong parang ilang-ilang na parang amoy usok ng sasakyan na hindi ko maintindihan ka-master eh. Ngayon sa pag-ano ko dito. So, ano yung maipapayo mo sir sa mga takot sa mga ganyang content? Kamukha ng content na ginagawa mo? Ayun, karaniwan kasi, halimbawa, ako namatayan. Kung ako takot sa talaga sa patay, ang karaniwang ginagawa ng iba sa karanasan din namin, hinahawakan nila yung kamag-anak nilang namatay. Kumbaga, doon sa ganong paraan, nawawala yung takot nila sa patay. Pero sir, di ba ako, kasi biblically din, naniniwala din naman talaga ako. Sabi din kasi sa Bible, huwag kang hihipo sa patay eh. Meron din kasing verse na gano'n. Ano yung may papayo mo para din safe din? Kasi hindi natin sure kung namatay yan sa what or sa sakit or ano. Kumbaga kaya naman siguro pinagbawal din ng Bible dahil nga ang pag namatay nga naman minsan sa sakit, pag hinawakan mo madumi ang patay kasi talaga eh. Pinapaligo nga, sabi nga maligo ka pag ikaw ay nakipaglibing tapos karumal-dumal daw yung pag humawa ka sa patay. Ano yung may papayo mo lang kung hindi naman namatay sa sakit gusto niyang hawakan? Talagang pwede naman talagang hawakan. Talagang lakasan niyo lang yung loob niyo kasi nga patay na yung hahawakan ninyo eh. And ayun, pagka karaniwan sa nangyayari sa mga nagiging pasyente o kamag-anak ng pasyente namin na takot sa patay, kapag hinawakan nila yung patay na kaanak nila, nawawala yung takot nila. Kapag ganun. So, kumbaga parang isa siya sa way para maiwasan yung takot. Kasi ganito kunyari may namatay akong lola, kung talagang yun yung namatay ka master, at ba't nakita ko siya, ba't ako natatakot, di ba? Meron kasing something dyan na mystical na merong, pag nakakita ka, dapat nga masaya ka dahil nga nakita mo yung lola mong pumanaw. Kunyari may lola kang pumanaw, iba may nararamdaman kang takot. Sa totoo kasi ka master, pag namatay na talaga ang tao, ito based on my beliefs, sa iba-iba kasi tayo. Kayo kung ano yung paniniwala nyo, i-push nyo yan. Yung sa akin kasi, pag paniniwala ko is patay na. So, meron talagang pangyayari na out of this world, yung nangyayari na let's say paranormal. Katulad niyan, yung may umiyak nga daw sa kanya. Bukod pa dun sir, ano pa yung kababalagang nangyari sa'yo? Yung isa sa nag-trending mo, yung naputol yung kanyang Oo. Ayun, paano nangyari dun sir? Pwede bang i-ano natin? kwento ko yung naging pangyayari doon sa namatay na yun. Oo. Ang kwento ko sa akin ng kaanak nung namatay na yun is nagda-drive siya ng tricycle. Hating gabi daw yun. Hindi ko matandaan kung sinabi niyang nakainom, parang ganun. Sumalpok ngayon siya doon sa isang 4 wheels. Lasing siguro siya, kaya siya sumalpok. Yung pinaka-headlight ngayon ng motor niya is may visor. Yung sa may pinaka-ilaw niya, may visor na pa-triangle, patulis, na stainless. Doon siya ngayon tumama. Oo, yun ang naalala ko. Oh my gosh. Isa-sensor na natin yung iba. And then, paano mo inayos yung sir? Kailangan ba siyang tahiin? Tinahi. Tinahi talaga. Tapos may minimum araw ba yan na kailangan mailibing na or what? Tatalab pa ba yung doon? Yung anesthesia? Anesthesia. Sorry Yung formalin. Tatalab po yun. Ang mahirap lang para sa amin kasi napukot na yung ulo niya. Talagang na. Yung mga ugat ngayon, nahabulin namin kasi pag naputol na po ang ugat ng isang patay, umaatras siya Halimbawa, papunta sa ulo. Yung litid.
artery. Pap- Artery oo, po yun, artery. oo. Sa pag naputol na po yun, umaatras. Kaya doon kami nahihirapan na talagang hinahanap pa namin dahil doon din pinadadaan ng formalin. Tapos pagka na-preserve na namin yung buong katawan, tatahiin po namin kasi hindi naman namin po pwedeng pabayaan na ganun lang yun eh. Tapos babalutin namin yung mismong patay para in case man na may kumatas doon sa mismong tahi, nakaalala yung plastic habang nakaburol. Okay. Ganun. So ano sir, kailangan ba, kung halimbawa ako nanonood ako sa iyo ngayon, gusto ko din yung ganyang work, ano yung kailangan kong pag-aralan at ilang taon? Sa embalming school. Ganun. Ang embalming school po kasi papasok po kayo sa review center na accredited ng Department of Health at hindi naman ganun katagal yung schooling nun. Halos umabot lang ng 2 buwan. Bali 4 kasama yung paghihintay sa date Malaki schedule. yung gastos na binabayaran ng ano mo, ng mismong... Pwede ka mag-ito presyo. Hindi, wag nating ano yun. Pero Oo. Magkano lang, estimated lang. estimated lang Abot naman ng 30k? Hindi naman. 50K mahigit. Oh my gosh, mahal din pala. Mga kamaster, hindi po kasi basta-basta yan kasi sensitive nga. Ano naman yung ibang sir na may mga issues sa ibang embalmer? Gusto ko ding bukod sa maging open-minded yung mga taong nanonood ngayon, na hindi minsan marumi ang pag-iisip nila na kapag yung mga babaeng iba nagagalaw daw, hindi natin pwedeng sabihin mga kamaster yung word nagagalaw daw ng ibang embalmer, lalo na pag maganda or dalaga or minsan talagang bata pa, namatay lang sa something, accident or what, pero nagagalaw daw ng iba at nangyayari naman talaga sa Pilipinas yan, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Ano yung maipapayo mo or ano yung side comment mo pagdating po sa mga ganong isipin sa mga embalmer na katulad mo, kasi professional yung trabaho nyo, hindi naman yan nagkakaroon lang ng negative pagdating sa iba, hindi natin nilalahata yung ibang tao, pananaw ng ibang tao tungkol sa mga embalsamador, hindi sa lahat sa ibang embalsamador. Ayun, hindi natin talaga maipagkakaila na mayroong embalmer na gumagawa ng ganon. Ang sa akin lang, kapag nakakapagbalsa mo ako ng, sabihin natin dalaga, medyo bata pa, maganda yung patay, hanggat maaari, sinasabihan ko yung pamilya na magbantay sila sa loob ng morgue para maiwasan yung ganong isipan sa embalmer. Kasi nga po, talagang hindi naman natin maiiwasan na noong mga nakaraang panahon, meron talagang gumagawa ng ganon. Pero kapag isa kang matinong tao, hindi mo na siguro takot gagawin. ka sa Diyos. Oo, may takot ka sa Diyos, hindi mo na magagawa yung ganong mga kasalanan. Oo, kasi mga kamaster, talagang bawal talaga yun sa batas ng tao. At syempre, sa batas talaga ng Diyos na karumal-dumal na po yun. Ngayon, meron ka bang meron siyang invitation mga kamaster. Ako na lang din po magsasabi, please support po yung kanyang YouTube channel. Ang tawag po niya sa kanyang followers ay mga kamorge. Oo, napaka-approachable po niya. Hindi tayo nahirapan na makausap siya talaga sa totoo lang. Dahil talaga nung inukala ko nung una, syempre busy lang din siya. Natutuwa lang din ako. So, invite mo sila Sir Ferdinand. Ayun, patuloy po sana ninyo akong suportahan sa aking TikTok account. Search nyo lang po yung Kamorge, at sa aking YouTube channel, search nyo lang din po yung Kamorge. At kung talagang curious kayo sa aking trabaho, doon ko po lahat ibabahagi sa inyo kung paano ang ginagawa kong proseso sa lahat ng mga pasyente ko na binabalsamo ko. So yan, narinig nyo mga kamaster, talagang ako honored sa akin kasi this is my first ever na dito pa namin ginawa sa sementeryo. Ito, pakita ko sa inyo, may taga-cameraman pa siya. Baka maka-copyright tayo niyan Char. So ayan, umuulan lang, maganda sana sa labas. Gaano karaming patay yung nyo sa isang araw? Kailangan ba talaga? Kailangan maimbalsa mo agad? Lalong tumagal ang oras, mas nahihirapan yung patay dahil may mga umaalulong na aso. Ngayon, tinatanggal po yun, pero ibinabalik din. Saan yung maganda? Ito yung sinasabi, 50 tao ang magagamitan nito. Medyo kinakabahan ako. First, ulo ka, tara, doon na tayo sa morgue. May sabon.
Narinig ko doon sa may sulok na yun. May sulok na yun. Gusto mong patungan ng patay.